Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na akala na Zacarias sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawa si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, na umuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat paog si Elizabeth at sila ay matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila ay magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahira ng magandog ng kamanyang. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas mga tao at nananalangin. Walang ano-ano ay napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambalang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng madaling takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging nakilala sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunubalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuno siya sa Panginoon taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasumuli ng mga ama at ang mga anak at panubalikin sa daan ng matuwid ng mga suwain. Sa gayon, ipag-aandal niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako ay napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay nito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit matagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya, ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain. At siya ay nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi siya. Hindi niya nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon ay nilingang ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harap ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupurihan namin ang Panginoon Yesu Cristo. Sa ating Ebanghelyo, ipinaglawan ng Anghel Gabriel ni Zacarias ang mga magiging kaganapan sa kanilang buhay ni Elizabeth. Isang himala mula sa Diyos ang aabot sa kanilang pagsasama. Isang sanggol ang ipagkakaloob sa kanila ng mga hangganan bilang tao, katandaan at pagiging buo. Nais ng Diyos na magmula sa isang pamilya ang mauna sa kanyang buktong na anak, at maging ang kanyang anak na si Jesus ay isinilang din sa isang pamilya. Ginawa ito ng Diyos hindi lamang upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, kundi pati na rin ang kanyang kabutihan. Isang pamilya na bilang isang munting pamayanan ay maipahayag at masalamin ang banal na santatlo bilang isa ring pamayanan ng pagmamahalan. Sa ganitong pagkakataon, ipinapakita sa atin na sa ating mga simpleng pamilya ay maaaninag ang isang munting pamayanan ng mga Kristiyano
na nabubuhay sa pag-ibig at habag ng Diyos. Ang simbahan ay nais ding balikan nating mga mananampalataya ang ganitong kaisipan. Ang pamilya ay isang munting pamayanang Kristiyano. At bilang isang pamayanan, dito ay makikitang kumikilos ang Diyos sa bawat buhay ng miyembro ng pamilya. Ang bawat isa ay nakikiisa at nakikibahagi sa misyon ng Diyos na ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan na kinapapalooban ng pag-ibig at awa ng Diyos. Kaya may tatanong natin, ano ang dapat taglayin ng isang pamilyang maituturing na munting sambayanang Kristiyano? Tandaan po ninyo lamang ang salitang unawa. Sa salitang unawa, mayroon tayong makukuhang mga salita. Una ay una. Una, sapagkat ang pamilya ang dapat tanging una sa buhay. Gaano man kaabala ang magulang sa kanilang hanap buhay o ang mga anak sa kanilang pag-aaral, ay dapat una pa rin ang pamilya sa inyo, sa ating mga buhay. Sa pamilya rin nag-uumpisa ang lahat ng kaalaman tungkol sa buhay pananampalataya. Nangangahulugan ito ng isang hamon sa mga magulang na turuan at palakihin ang kanilang mga anak sa pananampalataya. Hindi ito yung pagbibig lamang sa inyong mga anak sa pagsisimba o simbahan. Ang ibig sabihin, ipinaabot sa ating lalo higit sa mga magulang na dapat sa loob ng tahanan dinadala, itinuturo at sinasanay sa inyong mga anak ang mga katisismo at turo ng simbahan. Sa makatuwid, ang mga magulang ang unang tagapagturo ng kanilang mga anak tungkol sa pananampalataya Katoliko. At nawa ito ay dapat maliwanag sa bawat isa sa mga magulang. Hindi lamang yung nanay, hindi lamang yung tatay, kung hindi parehas na magulang ang dapat nagtuturo sa anak at nagiging mabuting halimbawa sa kanila. Kaya nga ang sinasabi ko kapag ako'y nagbibinyag, kayong mga magulang ang dapat unang kinakikitaan ng inyong mga anak ng mabubuting halimbawa at mabuting pamumuhay bilang isang Katoliko Kristiyano. Sa panahon kasi natin ngayon, iniaasa na lamang ng mga magulang sa mga katikista, sa mga pari, sa mga madre, ang pagtuturo sa kanilang mga anak. Mali! Dahil una sa lahat, kayo ang humiling na mga ang inyong mga anak ay mabinyagan. Hindi naman kami. Hindi naman ang inang simbahan. Kung hindi ang inyong pananampalataya na dapat ang inyong anak ay mabinyagan. At dahil doon sa isipang yun, dapat taglay nito ang inyong kahandaan na turuan at palakihin ang inyong mga anak sa pananampalataya. Kasi ang tingin ng mga magulang ngayon, ang binyag ay isa na lamang certificate, isang requirement. Mali. Kung ganyan ang inyong kaisipan, darating ang araw, hindi lang mauubos ang mana ng palatayang Katoliko. Maaaring sila ay binyagan, pero hindi nila naunawaan. Mayroong mga magulang na imbis na ipasok na mag-seminar ang mga bata para makapag-first communion, pinapipili na agad. Sasagutin mo lang isa, pag sinabi ni Father, katawan ni Kristo, sagot mo, amin. Tapos na. Mali. Kung gano'n ang gagawin ninyong mga magulang sa inyong mga anak, hindi lubos na maunawaan ng inyong anak kung ano ang kanyang tinatanggap. Kaya nga ngayon, viral yung isang lalaki, kabataan,
nagpa-picture na hawak-hawak yung banal na katawan ni Jesus. Bakit? Di ba nakaisipan ng batang yun? Nakakaawa. Dahil hindi niya lubos na naiintindihan ko na yung kanyang hawak-hawak na yun. Imbis na kanyang na-consume na, nagpa-picture pa. Hindi lang ito unang beses na nangyari. Kaya kayong mga magulang, lubos ninyong maunawaan ang inyong tungkulin sa inyong mga anak. Kaya ito ay hamon. Malaking hamon sa mga magulang ngayong panahon natin. Paano niyo ba pinalalaki ang inyong mga anak? Sa pamilya, unang nauunawaan ng mga bata ang mga bagay tungkol sa ating pananampalataya. Pangalawang bagay na makukuha natin sa salitang unawa ay awa. Dahil sa pamilya din unang mararanasan ng isang Katoliko, hindi lamang ang pagmamahal kung hindi maging ang awa. Sa bawat awa na ating ipinaabot sa mga miyembro ng pamilya, ay nag-uudyok sa kanila na maawa rin sa kanilang kapwa. Hindi bahagi ng awa ang pagpapalaki sa layaw sa mga bata. Ganun pa man, bahagi ng awa ay ang pagtatama sa pagkakamali ng isang miyembro ng pamilya. Mga magulang, hindi laging kayo ang tama. Ganun din kayong mga anak na kung makipaglaban ang kanilang kalayaan, ang kanilang karapatan, ay tila ba sila na lamang ang inaapi sa bahay. Ang lahat ng miyembro ay kailangang itama ang pagkakamali, sapagkat tayo ay tao lamang na nagkakamali. Subalit hindi ito dahilan para ulit-ulitin ang parehong pagkakamali. Ang awa ay mas naipapadama sa ating pagtatama. Marami kasing mga magulang ngayon, konsentidor. Nagtantrong yung bata, ibibigay natin. Kaya nung lumaki, ang hirap ng kontrolin. Mga kapatid, ang munting pamayanang Kristiyano ay isang pamayanan na nabubuhay at umiiral sa pag-ibig at habag ng Diyos. Isang pamayanan na nagpapaabot din ng pag-ibig at habag sa kapwa. Ang isang parokya ay isa ring pamayanang Kristiyano. Tayo ay isang pamilya, ang pamilya ng Diyos. Bilang isang pamilya, bibigyan natin ng unawa ang isa't isa. Uunahin ang pamilyang ito at aabutan din ng awa ang bawat isa. Ang bawat pamilya ay isang kunting simbahan. Mga kapatid, ang ating mga pamilya ay nagbubuklod-buklod upang makabuo ng isang malaking pamayanan na nagbubuklod-buklod din upang maging mas malaking simbahan na nagpaparating ng mabuting balita tungkol sa pag-ibig ng tawag ng Diyos. Kung magsasama-sama ang inyong mga pamilya sa pakikisa, pagbibigayan at misyon ng Diyos, isang napaka-ulirang pamayanan at simbahan ng inyong binubuo sa mundo ito. Laban sa pagkakahati-hati, pagkakanya-kanya, pagdadamo, at makasariling layunin. Magsama-sama sa pagkakaisa, pag-uunawa at pagpapasilayak ng sambayanang sumasalamin sa banal na santatlo, sama-samang lumilikha, nagliligtas, at nagpapatagal. Ito ang ipinakita sa atin ng Ebanghelyo natin ngayon bilang mga magulang, bilang mga anak, bilang isang pamilya.
tayo ay magtulungan upang makamit natin lahat ang kabanalan. Tumayo. Tumulong tayo sa mga tiyang loob ng ating Ama na kailanman ay hindi magmamaliw. Sa tamang panahon, kanyang ipagkakaloob ang mga adikain at pangarap ng kanyang bayan. Amang mapagmahal, biyayaan mo. Ang mapapagmahal, biyayaan mo. Patuloy namang maging matatag ang mga namumuno sa simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao. Manalangin tayo. Ang mapapagmahal, biyayaan mo. Magsumikap nawa ang mga namamakal sa bawat pamayanan tungo sa ikaunlad at ikabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Ang mapapagmahal, biyayaan mo. Kalingay nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo. Ang mapapagmahal, biyayaan mo. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ng anak na kanilang pinananabigang arugain at maayos. Manalangin tayo. Ang mapapagmahal, biyayaan mo. Patuloyin mo, O Diyos, sa buhay na walang hanggan, ang mga kapatid namin yumauna. Manalangin tayo. Ang mapapagmahal, biyayaan mo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Ang mapapagmahal, biyayaan mo. Ama, patuloy mong nawang biyayaan ng iyong sambayanan at sa pagtanggap namin ng mga kaloob mo. Kami rin nawa ay magsilbing biyaya at mukha ng magandang loob mo sa bawat isa. Pinili namin sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. At pinagawa ng Panginoon ng pagkain sa iyong mga buhay, sa kapaliran niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buhay ng sambayanan ng banal. Ama namin lumikha at tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Ito ang aming abang nakayanan ay pagkamit nawa ng kapupunang kabanalan na inilululot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas ang Diyos ang inyong puso at diwa. Inasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagsusuko sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanamikan ng mahal na Birhen kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawin ng papuri sa iyo, na walang kumpay sa kalangitan, kami nagmumuni sa iyo.
pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang manok na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo at tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa